Sa pagala, nagbabalik tayo muli, ano? So, ang video natin ngayon, ano, topic natin ngayon is tungkol sa leader line setup ng bangos o milkfish, no? So, ngayong mga gala kasi, ang alam ko lang kasi talaga, dalawang setup lang po yung ginagamit ng karamihan ng mga anglers natin. Hindi ko lang po alam kung may ibang setup pa silang ginagawa. So, ang nakikita ko po ngayon, dalawang setup lang. So, minsan po ginagamit ko talaga itong dalawang setup. Pero, ang pinaka madalas ko talaga ginagamit is yung setup na paborito ko. So, ngayon mga gala, no, hindi naman po ako veterano, no, sa pag-fishing. So, sana sa mga newbie na katulad ko rin, hindi naman talaga ako talagang datihan na, halos baguhan pa lang din po ako sa fishing. Sana po makatulong tong video na to, no, para sa leader line ng bangos or milkfish mga gala. So, simulan natin mga gala. So mga gala pala, no, ang gamit ko pala ay sa pang leader line ko is nylon lang siya. So ang gamit ko is pang leader line is 41 pounds. So iba nito, mas mataas pa, mas makapal pa ginagamit. So ako naman kasi subuko na. Dati gumamit ako ng 35 pounds to 41 pounds. So hindi talaga siya napuputol kahit na 2 kilo, 2 kilo mahigit, 1 kilo mahigit yung bangus na nahuhuli ko, ano. So subuko na rin tumagan itong kapal ng leader line. So ayan, tapos meron tayong dalawang klase ng floater. Yung ito, sinasabi nilang semi-bottom tawagin, na nakalubog siya. So ito naman yung floater na talagang nakalutang lang siya. So ito, tapos ang gamit natin mga gala, ito sinker. So mga sinker pala mga gala, may iba't ibang timbang, no? May mga grams siya. So ang gamit ko ngayon is isang 50 grams, isang 40 grams and isang 50 grams. So dapat po yung floater nyo sa lutang dapat match dun sa floater na gagamitin natin. So i-discuss ko po sa inyo mamaya mga gala. So ito po yung hook natin. Ayan. Ang gamit ko po is Tokushima. Ang size po nito is size number 11, no? Size number 11 po. Ay, ito po. So, yun, cutter. Then, nail cutter. So, yun mga gala, simulan natin. So, kukuha lang po tayo ng ganito. Nakabase, ako po kasi mga gala, nakabase yung haba ng leader line ko sa gamit kong fishing rod. So, at least mga 3/4 o mahigit kalahati, almost 3/4 ng rod nyo yung haba ng linya nyo. Ayan. Walang fit yung haba ng linya nyo. Hindi ang haba ng leader line. So ngayon po gagawa tayo ng tinat. Yan, karamihan po ng gamit po sa sa leader line, sa pagkatali, ganito ng hook is tinat. So gagawa tayo muna ng tinat. So mga gala, yung iba po kasi yan, tulad ko, ang ginagamit ko po is 3 hook. May gumagamit din po ng 5 hook, 4 hook. So ako po, mas komportable ako sa 3 hook lang. Yung iba naman po, may 2 hook lang din. Pero karamihan po nung ginagamit, 3 hook po talaga ang ginagamit. Kadalasan po, yung po yung nakikita ko mga gala sa mga nakikita ko sa mga anglers natin. So yan mga gala, tinat natin. Yan, tinat. So yung mga hindi pa po nakakaalam ng tinat, no? So may mga tutorial po tayo, no, paano gumawa ng tinat, no, sa YouTube, para mapanood nyo rin po kung paano mag-tinat. So ako po mga gala, natuto lang din po ako sa tutorial. Ayan mga gala. Ayan, tinat siya. So gagawa tayo ng tatlong hook set na ito, tatlong tinat din siya. Ayan, so
Nagawa tayo ng ano, bullet. So yan mga gala, so pag nakagawa na tayo ng tatlong set ng tinap, yan, isang tinap na yan, so dalawa na, isa na lang. Sukatin na natin yung haba. Ako mga gala, ano, ganito, hindi ko siya pinuputol. So, para madali kong tanggalin yung hook. No? Para, yung iba kasi mga gala, no, mayroon na silang lagayan. Para yung leader line nila, doon na lang nila nalalagay. So, yun lang nila pinupulupot, no? Gamit nila minsan yung mga gala, yung mga gamit na tsinelas, styrofoam, doon nila nilalagay yung leader line nila. So ayan mga gala, meron na tayong tatlong tinat. Yan, so ngayon naman mga gala, ano, yung swivel nga pala mga gala, no? Ayan, ito nga pala yung swivel na. Hindi ko alam kung anong size na ito, pero ang gamit ko is max ano niya, drag niya, ay ang capacity niya is 20 kilograms. Meron siyang ano mga gala, no? Swivel niya is snap. Ayan. Snap siya. So, ayan mga gala, no? So mga gala dito pala, hahanapin niyo yung ano, mas mahaba. Mas mahaba dapat yung nasa taas, tapos yung nasa baba, yung medyo maiksi ng konti. So yan, itong sa baba kasi mga gala, dito natin nilalagay yung sinker. So para madaling tanggalin din yung sinker, lagay tayo ng snap swivel para madali siyang tanggalin at ikabit. So, 8 minutes lang ulit itong pagbubuhol na to. Hindi ko nakalimutan ko tawag dito mga gala sa pagbubuhol dito eh. So yan, buhulan natin yan sa swivel. Tapos pag may mga excess na lang mga gala, let cutter na lang. So ayan na siya mga gala, ano? Ayan. Hindi makita. Ayan. So, dito natin lalagay yung hook natin, ay yung ano natin, sinker. So ito yung snap natin. Lalagay may butas ito sa hook, sa sweet ano natin, sinker. So ayan na siya mga gala. Oh. Ayan. So pagkatapos ito mga gala, no? So ayan na. Nakaset na yung ano natin, yung sinker natin. Gagawin naman natin, magkakabit tayo ng swivel, no? So ito yung unang set mga gala, no? Itong unang set ng ano natin, milkfish leader line natin. So ito pala isa. So isang set pala mga gala, no? Ito gagawin ko yung isa. So ito yung floater natin mga gala, no? Naka ano na siya, pinapasok lang siya, running ano mga gala, running floater kung tawagin to. Yung mayroon lang siya, tapos lang siya. Yan mga gala. So yan, naglalaro-laro lang siya. Yan. So sa taas po, lagay natin yung swivel.
Dito natin kakabit mga gala yung main line natin na swivel na to. Okay. Kahit mga ano lang mga gala, 8 ikot lang o 6 na ikot lang alis na yun. So ayan na siya mga gala, yung linya natin. Yan, naglalaro-laro yung floater tapos sinker sa baba. So yung hook natin dito natin kakabit. Okay, so yan na yung hook natin. 3 hooks po yan mga gala. Ito yung unang set natin mga gala, unang set. So dumako naman tayo sa paborito kong setup. So ito mga gala, bihira lang ang gumamit ng ganitong setup, pero karamihan ng mga veterano ganito yung gusto kasi lubog siya, lubog. Eh malakas pakiramdaman lang mo, malakas pakiramdam mo dapat dito, tsaka lagi ka nakaabang din sa rad mo kasi hindi mo makikita na nilulubog siya dahil nakalubog siya mga gala. So magbe-base ka na lang, titignan mo na lang yung rad mo kung magalaw na siya. So ito yung unang setup mga gala. So same pa rin po ito sa unang nagawa natin, ano? Sa unang setup natin. Ang pinagkaiba lang po nila mga gala is yung floater. Yung floater lang po ang pinagkaiba. Ang floater po kasi nung isa, so same pa rin po nung line natin. Tatlo po yung ginawa natin na hook, tas sinker sa ilalim. So yung sinker po mga gala, naka-base din po siya sa grams ng floater natin. So ang sinker ko is 50 grams. So ang floater ko dapat 60 grams. Mas mataas ang konti mga gala. Parang di siya ilulubog. So okay, diba? Dapat di siya nakalubog. So same po ng procedure kanina. Ganun din po, gagawa tayo ng tinat. Ang pinagkaiba lang naman po nito is maglalagay tayo automatic agad ng swivel. Yan. Swivel natin. Swivel with ano na po siya, snap. Yan. Kasi dyan natin kakabit mga gala yung ano natin mismo, yung floater. So itutusok na natin yung ano natin floater, dyan natin kakabit. So yan. So ulit tayo ng nut. Okay, matanggal. So ito po natin siya. Same procedure lang kanina mga gala doon sa unang setup natin. Ang pinagkaiba lang talaga nila kagala is yung floater. Yung isa kanina is running floater. Ito po is talagang nakalutang lang siya. Talagang di ibabaw siya. So makikita mo siya. Kailangan aabangan mo siya. Yan. So ito yung sinker natin. Yan. So sinker. First hook. Ayan po. Second hook. Tapos third hook. So ito na yung isang swivel natin. So itong snap natin mga gala, dito natin siya ikakabit. Ngayon yung floater natin. So ayan mga gala, no? Dito yung floater natin. Kapasok natin yung floater natin. So yan yung mga kagala, no? Ito nakasuot ko na siya. So ito yung magiging tsura niya mga kagala. Yan. So mga kagala yan, naka-snap lang siya. So pagka hinagis mo siya, lulubog tong sinker. So mangyayari niyan, ayan, lulutang siya ng ganyan sa tubig. So ngayon mga kagala, syempre may identify mo agad kung pag nilubog na siya, ibig sabihin may huli ka na. So kung gusto mo ganyan, mamasdan mo na lang siya. Pag nakita mo wala ni floater mo, matik na yan, pinahuli ka ng bangus.
Ayan, mga gala. So, ito sa lahat ng mga gala sa dalawang setup, ito po yung pinaka-paborito ko, no? Ito po yung gamay na gamay ko. Sa iba naman po, yung isa yung may running floater kanina. So, ako dito ako unang natuto. So, ito lagi yung ginagamit ko. So, dito po ako, hindi naman sabihin ito po yung madalas kong gamitin kasi talagang gamay na gamay ko siya. So, ayan po mga gala, no? Sana po may natutunan kayo sa aking video, no? Especially sa mga newbie na nag-start pa lang mag-fishing. Yung hook pala mga gala, hindi ko na rin kinabit, no? So pag mga gala, maghanap na lang kayo sa tutorial sa YouTube. Napakarami pong tutorial ng pagkakabit ng hook. So ang pinakita ko lang po is yung setup ng milkfish, dalawang setup ng milkfish o bangus setup. So yan mga gala. So muli po, maraming salamat po sa panonood ng aking YouTube channel at suporta. Sana po huwag kayong magsawang manood sa aking YouTube channel. So, yung mga shoutout nga pala sa susunod na video ko na lang, no? Pagka gumala na tayo sa fishing. So, paano mga gala? Muli, maraming salamat sa inyo.